Good morning po sa inyong lahat. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ngayong umaga ay nagmula sa Maranlig DFC sa pamumuno po ni Pastor Alex Requintel at ng aming District Supervisor, Ma'am Baby Tihada ng District 2. Isang malaking pasasalamat po sa Panginoon at nagbibigay tayo ng panahon para makapag-aral at makalago, magpalalim para sa salita ng Diyos. Sapagkat naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ang siya nating kalakasan. Tayo po muna'y manalangin sandali. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na walang katulad, ikaw na sagana sa kahabagan, ikaw na tumutugon lagi sa aming panalangin. Ikaw yung Diyos ng himala. Sa umaga pong ito, ikaw yung aming sinasamba at tinataas. Kaya patuloy mo nga po kaming saliksikin ang aming mga puso. Ano man ang matagpuan mo na hindi karapat-dapat, hindi kaaya-aya, linisin mo kami, Panginoon, at patawarin sa aming nagagawang pagkukulang sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang sawang habag ang binibigay mo sa amin, mga anak mo. Salamat po sa iyo, kaya patuloy po namin itinataas sa iyo ang gawain ito, ang pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw yung magbibigay sa amin ng karunungan. Kulang kami sa karunungan, ngunit sapat ka, O Diyos. Ikaw ang aming kalakasan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy na walang ibang matataas, kundi ang pangalan mo lang. Ikaw lang, gamitin mo po ang iyong abang lingkod. Lahat ng mga tagapakinig ay pagpapalain mo, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli po, good morning po sa inyong lahat. Saan man dako po tayo naroon ngayon, naniniwala po ako, iisa ang Diyos na sinasamba natin. Kaya sa umaga pong ito, alam po natin na lalakas tayo at naniniwala tayo na ang Diyos ay laging kasama natin sa laban. Kaya kumusta po tayo ngayon? Na first sa araw na sa 2026 February. No po? February 2026, unang Wednesday. Ayan. Sorry po kung medyo naputol ang ating signal. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay magpatuloy. Lahat po tayo sa panahon ngayon, at kahit di naman nung unang panahon, ang lahat po tayo ay may mga pinagdadaanan. Ano po, lahat tayo may pinagdadaanan. At may mga pinapasang krus sa atin ang Panginoon. Kapag tayo nananalangin, kumikilos ang Diyos. At yan po ang nais iparating ng Panginoon ngayong umaga. Ano man pong krus ang pasa natin, nagiging magaan dahil himala ang nangyayari sa pamagitan ng ating panalangin, may pananampalataya. Kaya sa pagkakataon pong ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng James, Santiago, chapter 5, verse 16. Santiago chapter 5, verse 16. Babasahin ko po. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yan po ang ating malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Talagang napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. Ano po. Kaya ang sabi nga po, ang ating Panginoon o ang Diyos ay noon, ngayon at magpakailanman. Noong unang panahon, na maraming himala ang ginawa ng Panginoon. At naniniwala po tayo hanggang sa ngayon, patuloy na gumagawa at gagawa pa ng himala ang Panginoon. Pag mag-aaral po tayo, kaya nga po ang pamagat ng ating pag-aaralan ay
miracles happen through prayer. Po. Mangyayari ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Magugulat tayo, masosurprise dahil ang Diyos ay laging tapat sa buhay natin. Number 1 po natin tatalakayin ngayon. God hears a silent and painful prayer. Ang Diyos po talaga ay laging nakalaang makinig at tumugon sa ating mga panalangin. Tingnan po natin ang example natin na isa sa Bible character. Ito nasa 1 Samuel chapter 1. Hindi ko na po ito bubuksan. 1 Samuel chapter 1. Basahin na lang po natin ito sa atin. Di po ba si Ana ay hindi po magkaanak? Parang imposible na magkaanak na. Pero, at siya po ay pinagtatawanan na. Di po ba? Pero dahil sa prayer, matinding panalangin, may pananampalataya, naghimala kay Ana. Di po ba nagkaanak siya ng si Samuel? At isa pong example ng nagpapatunay na talagang ang Diyos ay Diyos ng himala. Ito pong sa 1 King, chapter 18, verse 41 to 45. Di po ba itong si Elijah ay paulit-ulit na nanalangin dahil 3 taon na po na hindi umuulan, tagtuyo. 3 taon nang hindi umuulan. At nanalangin si Elijah ng paulit-ulit. At alam po natin, isang himala na naman ang nangyari. Pagkatapos ng matinding pagtuyo, umulan. Ganyan po talaga tumutugon ang Panginoon. Kaya hindi talaga tayo dapat mawala ng pag-asa. Sunod po, pangatlo ay, God changed a situation through prayer. Kahit anumang mabibigat na situation, kayang baguhin ng Panginoon. Tulad po ng nasa 2 King, chapter 20, verse 1 to 6. Ito pong si Ezekias ay may dumaranas ng matinding karamdaman at sa palumagay niya, parang mamamatay na siya. At napakatindi po ng kanyang sakit. Parang wala ng pag-asa kung titingnan ng mga tao. Pero ang nakakatuwa po sa kay Ezekias ay umiiyak siya sa panalangin. Talagang naroon yung matinding pagluhod, paglapit niya, at pag-asa, paniniwala na siya tutugunin ng Panginoon. Nanalangin po siya sa Diyos at isa rin malaking himala. Hindi siya namatay, gumaling siya at naragdagan pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Talagang grabe ang buti ng Panginoon. Ano po. Kaya huwag tayo laging mawala ng pag-asa. Tingnan natin, ang Diyos ay laging gumagawa. Ito din pong pang-apat kong nakita na sa Biblia noong unang panahon, mga character sa Bible, ito din pong si Daniel. Sabi nga ay, God protects those who trust Him. Ito po si Daniel, di po ba, masunurin. At dahil sa kanyang paninindigan at pagsunod sa Panginoon, pinakulong po siya, isinama siya doon sa kulungan ng leon. Ay alam naman natin pong ang leon ay mabangis. At kapag makakakita siya ng tao, talagang ang tendency nung leon ay kagatin, kainin ang taong lalapit sa kanya dahil sa tindi siyempre ng kanyang gutom. Pero ang isang malaking himala po, nakasama si Daniel doon sa kulungan ng leon pero hindi man lang siya nasaktan. Yan ang himala dahil sa paninindigan, pagtitiwala at patuloy na pananalangin ni Daniel. Hindi po siya pumasok sa compromising. Nanindigan siya sa katotohanan. Basta manindigan lang sa katotohanan, yun ang kanyang pagkatiwala sa Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Sunod po na ating Bible character ay ito po si Peter. Di po ba si Peter ay nakulong sa Acts 16, verse 5 to 11. Ito po ay nakulong na si Peter. Ang ginawa ng buong congregation or church
halimbawa ay buong church ng Maralig, buong church ng Marinduque, ganyan, ay nagkaisa sila. Walang tigil na pananalangin para kay Peter. Isa ring malaking himala ang nangyari. Pinakawala ng mga anghel mula sa kulungan si Peter. Purihin po ang Panginoon. Talagang very powerful ang prayer ng mga taong nagkakaisa. At ika-anin ko pong ibibigay sa inyong halimbawa ay itong si Bartimeo. Si Bartimeo, no po? Si Bartimeo ay isa po itong bulag, isang pulubi, at parang katawa-tawa sa kapaligiran, parang ayaw silang maniwala. Pero ang laki ng kanilang pananampalataya. Talagang punong-puno yung kanyang pananampalataya at pag-asa na may Diyos na magpapagaling sa kanya. Kahit siya po ay nananalangin, naririnig ng iba, pero parang pinagtatawanan siya. Kaya sumisigaw si Jesus, si Bartimeo. Sumigaw kay Jesus na, "Have mercy on me, Jesus." Sabi. Pero mo po yun, nang sumigaw siya, dahil hindi niya pinapakinggan yung mga, kumbaga sa panahon ngayon, yung pag-uusig sa kapaligiran, hindi niya pinapakinggan. Lalo siyang tumitindi ang pag-asa at paninindigan at pananampalataya habang siya'y inuusig at pinagtatawanan. Lalo siyang sumigaw, "Have mercy on me, Jesus." At nakuha po niya yung attention ni Jesus. Kaya yung po palang pananampalataya, kung mananalangin tayo na may kalakip at matinding pananampalataya, makukuha natin ang attention ni Jesus. Katulad po nitong tauhang ito. Kaya salamat sa Panginoon at sa pamagitan po nitong simula kay Daniel, simula kay Peter, etong si Ana, ang mga ito, yung kanilang matitinding panalangin, nagkaroon ng himala. Salamat po sa mga taong ito na laging pinapaalaala sa atin. Kaya huwag tayong tumigil ng pananalangin. At ang himala ay napakalapit na. Malapit na, nakaabang na ang himala. Kaya meron po ba tayong mga hiling, mga panalangin na hindi pa natutugon hanggang ngayon? Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Mayroon pong minsan ng mga problema tayo na hindi agad nasusolve, hindi ba agad nabibigyan ng katugunan, pero ang alam natin, kasama lagi natin ang Diyos sa laban. Katulad po ni Daniel, di po ba si Daniel ay, hindi naman kaya tinugunan ng Diyos siya ay perfect. Hindi naman kaya tinugunan ng Diyos yung iba ay dahil mataas ang pinag-aralan, o kaya ay kilala sa lipunan, o kaya ay medyo mataas ang tungkulin sa pamahalaan. Hindi kaya si tinugon ay dahil doon. Alam po, naging sekreto lang ni Daniel, tapat siya sa Panginoon at lubos siyang nagtitiwala at naninindigan sa Panginoon. Kaya sa buhay po natin, ito lang pala kailangan. Ang may matapat tayong paglilingkod, matapat na paninindigan at pagtitiwala sa Panginoon. Kapag humiling tayo, ang Diyos ay nakalaan. Kaya magugulat tayo sa himala na gagawin ng Panginoon. Sa buhay po natin, ano po yung pinapanalangin natin ngayon na parang napakatagal nang hindi sinasagot ng Panginoon? Huwag po natin kalimutan kung mayroon tayo yung Jeremiah chapter 33 verse 3, sabi dito ay, "Call to me and I will answer you and tell you a great and unsearchable things you do not know." Yan, ganyan po ang Panginoon. Talagang lagi yan ang ating sabi ay cellphone number. No, na Jeremiah chapter 33 verse 3. Lagi tayong tumawag dahil yan ang pangako ng Panginoon. "Call to me and I will answer you." Kaya purihin po ang Panginoon. Sa ngayon po, ay tulad ni Daniel,
na nakakulong, kinulong sa, nilagay dun sa kulungan ng Diyon. Tayo po sa panahon ngayon, saan naman tayo nakakulong? Maaari pong sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, ay may iba-iba po tayong pinagdadaanan ngayon pagkakakulong. Mayroong nakakulong sa problema sa family, mayroon pong may mga nakakulong sa problema sa work, problema sa kalusugan, problema sa mga relasyon, or sa financial, or anumang problema pinagdadaanan natin. Or may mga personal tayong na pakikipaglaban na hindi natin inasabi pa sa iba. Hindi atin lang na inasarili. Meron pong ganoon. Pero nais po ng Diyos na sa oras na ito, iligtas tayo ng Panginoon. Anumang cross ang ating pasan-pasan natin ngayon, kumikilos ang Diyos. Hindi po siya tumitigil. Dahil gayon na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Lagi naggumagawa ng himala. Kaya, alam po natin na God listens to a sincere prayer. Tapat na panalangin, yung totoong, sabi nga ay, nagniningas, sa ibang salin po ng Biblia, nagniningas na panalangin. Kaya ang prayer po brings healing. Ako po yung isang testimony yun na talagang pinagaling ng Panginoon. Malaking himala rin po ang nangyari sa buhay ko. Age 66 na. Nagkasakit po ako ay mga 46. Kaya nasa 20 years na po ako. Dinagdag ng Diyos ang buhay. Naghimala po ang Panginoon sa akin. Pinagaling ako. Ang dami ko pong, lagi kong nasasabi yun na marami kong naging sakit, bukol, sa ulo, sa utak, sa ulo, lahat halos ng bahagi ng katawan. Pero isang malaking himala ang ginagawa ng Diyos. Ang pinapanghawakan ko po, siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya yung Diyos na nagpapagaling. Siya po yung sa ating pong buhay. Kung may mga tao, may mga Bible character na nangyari ng mga himala, sa ating pong personal na buhay, sa ating pakikipaglaban, marami rin po nating himala. Marami ang tinugon ng Panginoon. Marami ang ginawa ng Diyos sa atin, pinatunayan na kung siya ay naghimala noon, maghihimala ngayon at patuloy pa rin maghihimala. Kaya napakabuti po ng Diyos. Siya po yung nagpapagaling. Siya rin yung nagbibigay ng protection sa atin. Kaya prayer brings protection. At siya rin po yung nagpo-provide. Kaya nga, siya po ang Jehovah Jireh. Siya ang nagpo-provide, nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Siya rin po ay nagbibigay ng himala, nagbabago ng situation, yung parang madilim na situation, kaya niyang paliwanatin. Yung situation na parang hindi maunawaan, hindi kayang lutasin, pero nagiging magaan dahil mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng himala, Diyos na di nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Kaya hindi talaga tayo dapat mawala ng pag-asa. Ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay di nagbabago. Kaya sa pagkakataon po nito, alam ko pong nahamon tayo, ang bawat isa sa atin, na huwag tayong sumawa sa pananalangin. Lalo na po sa ating miyembro ng pamilya, mga kapitbahay, mga kasamahan, kabarangay, o saan man tayong naroroon, kaya ng Diyos gumawa ng iba't ibang pagandahin ang hindi magandang situation ay gaganda. Yung mga bagay na parang napakalaking problema, magiging magaan sapagkat ang Diyos ay Diyos ng himala. Yun lang po at magandang gabi po muli, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Tayo po yung manalangin. Makiisa po tayo sa ating pananalangin sa umagang ito at magtiwala na ang Diyos ay Diyos na tutugon. Ang Diyos ay di nagbabago. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na walang bagay na mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ako'y isang buhay na patotoo na napakaraming himala ang ginawa mo sa buhay ko. Panginoon, alam kong ang mga kapatid kong narito na nakikinig din na marami ring himala.
Kaya nga po kami nakakapagpatuloy dahil nakita namin na hindi mo kami pinabayaan. Nakita mo namin, Panginoon, na buhay kang Diyos, na tumutugon lagi. Ano man ang hilingin namin, ikaw yung lagi namin gustong makausap. Ikaw yung gusto namin malapitan talaga. Wala kaming pwedeng malapitan kundi ikaw lang. Alam po namin sa pagkakataong ito, O Diyos, pinalakas mong muli kami. Sino man ang nanghihinaan ng loob, pinalakas mong muli, Panginoon. Sino man, Panginoon, yung may mga katanungan. Sino man, Panginoon, yung nakakaranas ng karamdaman. Sino man, Panginoon, yung nakakaranas ng mga problema sa family, problema sa work, problema sa mga relationship, Panginoon. Alam kong ang katugunan ay binigay mo na, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat po sa iyo sa magandang panahon. Salamat po sa signal. Salamat po sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, para maihayag ng iyong mga salita. Salamat po sa mga tagapanguna namin, Panginoon, sa banner ng Door of Faith, simula po kay Pastor Joseph Mataredo, Panginoon, at sa lahat ng mga district supervisor. Walang sawa na nananalangin sa bawat isa. At ikaw, Panginoon, ay laging nakalaang tumugon at nandyan lagi ang himala. Salamat sa iyo at muli po, inaangkin po namin ang katugunan ng aming mga panalangin. Pinagpala mo na pong lahat kami, O Diyos. Kaya kami po, ngayon ay masiglang muli, O Diyos. Lagi mo kami pinapasigla, binibigyan mo kami ng laging bago araw-araw, Panginoon. Pagkagising, naroon ka agad ang blessing, Panginoon. Purihin ka, Ama, at binabalik namin ang lahat ng papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lang, sa pangalan ni Jesus. Amen.